yung Senate hearing nga noong Huwebes, kung saan po hindi dumalo nga yung mga opisyal ng gabinete na inimbitahan. At para po kay Senator Amy Marcos, ito raw ay parang maituturing na cover-up, parang may cover-up na po na ginagawa ang executive dahil nga po hindi pinayagan yung mga opisyal na dumalo. May sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at sub judice, nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari. What we have right now in Ano po ang inyong masasabi doon, ma'am? Well, nakakalungkot kasi kung ganun yung kanyang pananaw at yun yung lumalabas na nais niya ring ipakita sa taong bayan na may cover up. When in fact, Christian, nung first hearing, hindi naman mabilisan yung naganap na hearing, 6 na oras. 6 na oras na tumugon sa kanyang mga katanungan, maliban lamang doon sa mga covered ng executive privilege. So paano masasabing may cover up kung pumunta naman lahat yung mga resource persons na kanyang inimbitahan? So walang pagko-cover up na masasabi, maliban lang kung yun yung nais na iparating sa taong bayan na may ganong klaseng cover up. Opo, Yusek, siguro kayo na nga po yung magpaliwanag kasi ang kine-question po dito ay yung executive privilege. Ano po ba yung ibig sabihin niyang executive privilege na yan na siya pong kine-question nga po ng mga senador na nag-iimbestiga? Christian, kasi ganito, di ba? Sabi nga natin, kinatigan na ng Supreme Court itong pag-i-invoke ng ng Pangulo, no? Hindi lang, actually, hindi sa panahon lang ni Pangulong Marcos, sa panahon pa rin ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kung saan may karapatan ang Pangulo na i-invoke ang executive privilege. Kumbaga, hindi nila, i-withhold nila ng Pangulo, ng mga high-ranking officials, no, na sakop ng ehekutibo, na i-withhold ang anumang impormasyon na nakuha nila, nagkaroon sila ng internal deliberations, kung ito ay may patungkol sa national security, or kaya sinasabi natin internal deliberations na hindi naman dapat i-expose sa taong bayan. Diba? Kasi ano tayo ang executive department kasi is enforcement of the law. Diba? So may mga pagkakataon, halimbawa ito na lang ang pinakamabilis na o pinakamadaling example. Halimbawa, meron kang lulusubin. Halimbawa, may kalaban kang terorista or may nalusob ka ng terorista. So may naging plano kayo. 'Di ba? Na hindi dapat iparating sa taong bayan kung paano ito nalusob, paano ito nalaman ang impormasyon, kung saan galing ang mga terorista. So kailangan pa bang isiwalat 'yon sa taong bayan? Samantalang 'yun ay mga pagpaplano na maaaring makaapekto sa national security. Hindi ba? So mga ganung mga pagkakataon dapat malaman ng taong bayan na hindi lahat ng ginagawa ng ehekutibo dapat ini-expose sa pamamagitan lamang ng Senado in the guise of, or sabihin natin, in aid of legislation. At yung mga elemento po na ito ng executive privilege ay pasok po dito sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yes, oo. Kasi mga strategies, mga plano na maaaring magamit pa in the future. Mga ganong klaseng pagkakataon. So hindi pwedeng isiwalat ito sa taong bayan na may mga tao pa maaaring maapektuhan. Isa po siguro kasi sa parang inaargumento din ni Senator Amy na kung wala naman daw pong itinatago, bakit daw po hindi sabihin kung wala namang pinoprotektahan na impormasyon na dapat malaman po ng publiko kaugnay nga po dito sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Ano po ba siguro, Yusek, yung paliwanag natin doon sa yung thin line na kahit wala namang itinatago ang gobyerno pero meron tayong executive privilege na tinatawag at may mga impormasyon talaga na kahit sabihin na natin na totoo naman, sadyang hindi talaga pwedeng ilabas kasi pwede siyang magdulot din ng risk sa gobyerno. Siguro mas maganda nito, Christian, alamin niya yung mga kaso na nadesisyonan na ng Supreme Court. Bakit inalaw ang pag-i-invoke ng executive privilege? Hindi ba? So ano yung sinasabi na pagtatago?
kung lahat naman ng mga tanong niya ay Go ahead, ma'am. Apo. lahat ng mga tanong niya ay nasagot. Maliban nga lang doon sa cover. Halimbawa, may plano. Paano ba halimbawa maaaresto ang dating Pangulong Duterte? Sino-sino yung pwedeng mag-aresto? Paano ang gagawin? Kailangan isiwala talaga ba yon? Hindi ba in aid of legislation lang naman ang kailangan nila? Facts kung paano mababago yung... Ito lang halimbawa. Apo. Titigilan na ba natin? Kung gagawa sila ng batas titigilan na ba natin makipag-cooperate sa Interpol? Kailangan ba bang isiwalat dito ang mga naging plano na cover ng executive privilege? Gagawa ba sila? Tatanggalin na ba nila? I-repeal ba nila yung RA 9851 para hindi na magamit sa mga susunod na mga suspect? Di ba? Mga suspect, mga kriminal, masasabi. Burahin na ba i-repeal ang RA 9851 dahil sa pag-aresto o pag-surrender kay dating Pangulong Duterte? With that, kung yun ang plano, kailangan pa bang isiwalat yung mga naging strategies na ginawa para ma-surrender ang dating Pangulong Duterte? Di ba? So may mga pagkakataon, Christian, yung mga bagay-bagay na napag-uusapan ng Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials, hindi siya dapat na ibulgar. May limitasyon. Tandaan natin, may separation of powers tayo, Christian and Victoria. Separation of powers na isa pag ginagawa ng eksekutibo, hindi dapat makialam ang legislative or ang judiciary. Kanya-kanya tayong powers, kanya-kanyang functions na hindi na kayo dapat nag-i-encroach. So may mga pagkakataon in aid of legislation, go kung hindi covered. So ano pa ba ang kulang? 'Di ba? Ano pa ba ang kulang sa mga nais niya? May mga nakuha daw siya mga impormasyon, 'di ba? Di umano, sabi niya sa kanya sa second hearing. O di imbitahin niya po yung mga taong nagbigay sa kanya ng impormasyon na 'yon. Paupuin niya, gawin niyang gawin niyang resource person, o di makakakuha na siya ng impormasyon, 'di ba? Makukuha niya ng impormasyon na kakailanganin niya sa pagbalangkas ng batas. Yun lang po yun. Kung meron siya nakuha ng ibang mga dokumento, then let those people who submitted those documents be his guest, be her guest, be her resource persons, para malaman kung ano yung sinasabi nila ng mga dokumento. Yusek, sa Tuesday po, magkakaroon po ng third hearing na itong committee ni Senator Amy Marcos. Are we expecting na any cabinet official will be attending or again wala pong pupunta? Victoria, hindi pa natin masasabi. Wala pa akong natatanggap na anumang latest na information patungkol diyan kung may a-attend o hindi. So let's just see. Hindi natin pa alam sa ngayon. Okay. And then, pinapasabpina na po kasi ni Senator Amy, ma'am, yung mga cabinet official. Although si SP Cheese Escudero, pinapaaral pa niya yan sa lawyers ng Senado. Ano lang po, firstly, ano po ang reaksyon niyo po na pinapasabpina? At pangalawa, do you see a clash between the Senate and the Palace po? Kung pinapasubpina, sabi ko nga, Victoria, hindi pa kasi naging na-cover ito sa pag-meeting. So, wala pa akong nakikitang reaksyon mula sa cabinet members, cabinet officials na pinapatawag. Kung may clash, wala akong nakikita. Kasi maliwanag naman po sa Supreme Court na karapatan ng Pangulo na i-invoke ang executive privilege. Ma'am, doon din sa hearing, sinabi po na meron di umano na staffers ng International Criminal Court o ICC na nagpunta na raw pala sa Pilipinas October 2024 at di umano ay nakakuha ng tulong from the government in terms of documents, in terms of security. Confirm po ba ito na una may dumating at pangalawa may nakuhang tulong from the government? Hindi natin makukonfirm kung may dumating. Pero natatandaan natin sa mga nakaraang balita na kung sila'y pupunta dito, basta hindi sila makikipag-cooperate, ang administrasyon ay hindi makikipag-cooperate sa ICC, parang hindi naman siya bagong balita. Na kung meron man, hindi natin makukonfirm, Victoria. Pero sabi nga natin, noong pa man, kung sila'y darating dito, ituturing silang parang turista, so hindi naman sila pipigilan.
kung dumating man. Guevara confirms receiving a request from the International Criminal Court to interview 5 individuals in connection with its drug war probe. Guevara, though, did not name those individuals. Just recently, former Senator Antonio Trillanes showed an ICC document tagging former National Police Chief Senator Ronald De La Rosa, make that De La Rosa, and Oscar Albayalde, along with 3 other former and current police officials as suspects in the ICC's drug war investigation. Guevara says he expects President Marcos to turn down the ICC request, but he adds government will not stop the ICC from interviewing the individuals directly. Kailangan nila ng ganong impormasyon kasi baka balak nila mag-apply ng warrant of arrest sa pre-trial chamber. Kailangan i-present nila both exonerating and incriminating information. Kaya gusto nilang makuha rin yung side nitong mga suspects. Nagpapatulong sa Philippine government. Alam naman natin ang position ng Philippine government dyan from the beginning. Wala na kaming kinalaman sa inyo. Nag-withdraw na kami noong 2019 pa. Di bahala kayo. Kung gusto nyo na mag-interview, go ahead and do your own. Pero hindi makikialam dyan ang Philippine government. So on the part of the palace, ma'am, wala kayong ina-extend na tulong sa ICC? Yun lang po ang sabi ng Pangulo. Hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Eto ma'am, sabi rin po ni Senator Amy, ang tanong niya, covered ba no executive order na inilabas ni President Trump na kino-question basically yung ICC at sinasabi na yung mga allies ng ICC dapat, yung ICC walang jurisdiction dapat over the US and allies of the US. So covered daw ba ang dating Pangulong Duterte dito? Ano po ang stand dito ma'am ng Malacanang? Polisiya po yun ng US. At may sarili naman po tayong batas. So ginagalang natin kung ano yung pagpapasya ng government, ng US government. At dapat din pong igalang kung ano po yung batas ng Pilipinas. Independent naman po tayo sa US. Allies tayo, of course. Pero meron din po tayo sariling batas na pinapatupad. Okay. So, under doon sa period na nakasaad doon sa warrant of arrest, covered pa rin tayo, ma'am. So, hindi tayo magpapa-apekto dito sa directive ni Trump. Sabi nga natin, may residual powers ang Pangulo at still, sa Interpol po kasi tayo nagkaroon ng pakikipag-cooperate. At yun na kasi ang ating commitment. Nagkausap na ba ma'am si Senator Amy at si Pangulong Marcos? After, before nitong hearings? Wala, personally, wala po tayong nalaman na nakipag-usap si Senator Amy kay Pangulo. Wala po tayong personal knowledge kung meron man. Oo, kasi parang medyo, di ba nagkaka-rift lalo yung dalawa, yung magkapatid dahil po dito sa nangyayaring hearing? Sa parte po ng Pangulo, wala po siyang sinisimulan para magkaroon ng rift sa silang magkapatid. Ano po kaya yung nakikita nating motibo pa rin dito, Yusek, na kahit nga malinaw naman na sinasabi natin na hindi tayo nakipagtulungan sa ICC, na dumaan naman sa tamang proseso, yung pagsuko at pag-aresto sa dating Pangulo, ay mayroon pong gantong efforts pa rin na talagang kine-question yung legalidad no naging proseso natin doon sa pagsuko sa dating Pangulo sa Interpol at hindi nga po tayo nakipagtulungan sa ICC. Kung ano man ang motibo, are you asking me motibo, Nino? Motibo ba ni Senator Amy? Yeah, ma'am. Opo, tungkol dyan. Well, syempre, I cannot speak for her. Pero yun na nga lang, ang nakakalungkot dahil sabi nga natin, ang dami na po kasing eksperto sa batas. At tulad ni Senator at ni dating Supreme Court Justice Ascuna, Supreme Court Justice Carpio. Marami naman po sana siyang makukumbida na resource persons paliban sa miyembro ng kabinete para malaman niya kung ano ba yung proseso, kung paano ba ginamit ang batas ng Pilipinas para siya ay maliwanagan. Pero nakakataka kasi hindi naman nila iniimbita yung mga iba pang mga eksperto sa batas. Tangi si Atty. Medina lamang na may kakaibang opinion ang kinukumbida niya. Di ba mas maganda sana kung balanse para mas kompleto ang kanyang makuhang impormasyon at hindi siya maguluhan.